Hello? Hello po, Hello? good morning. Hi, good morning. Magandang umaga. Welcome to Petty Night. Hello po. Ano pangalan? Yung totoo po? Hindi, yung... Hindi, syempre yung ano lang, live na Ayun, tayo. Sunday na lang po, Sunday. Ayan, yung Sunday na araw o Sunday na pagkain? Pagkain. Pagkain. Mm. Sunday na pagkain? Opo. Okay. Ilan taon na si Sunday? 28 po. Taga saan ka? Pasig City. Anong oras na dyan? Parehas lang po. Malay ko ba? Di ba yung iba sumasagot eh. Talaga, anong ginagawa sa buhay ni Sunday? Working po, BPO. BPO. Sunday, 28 years old from Pasig. Gising ka pa? Kaka-out ko lang po. 1 a.m. 1 a.m. Okay. May asawa ka na, Sunday? Opo, meron po. Namiss niyo ba ako sa live natin? Tagal kong wala. Kaya nga po eh. Galit ka ba sa akin dahil wala ako na ilang araw? Inaabangan ko lang po. Ha? Buti nga napili po ngayon. Kung magalit kayo sa akin, akala niyo pinsan niyo ako eh, no? May nagpipiyam pa sa akin kung ano-ano, nagagalit. Akala mo, biniyaran ako araw-araw talaga, may time card ba ako sa inyo? Pero pag gano'n, tumataba yung puso ko kasi hinahanap nila ako, no? Saya, no? Parang niyo akong, alam niyo, parang niyo na akong pinsan, parang niyo akong kamag-anak eh, no? Parang close tayo, no? Hindi ka ba nag-agree, Sunday? Loko ka. Hindi, agree po. Agree po ako. Anyways, Sunday, may asawa ka na? Opo, meron po. May anak na? Meron po. Ilan na rin? 2 po. Dalawa. Ilan taong panganay? Ay, huwag niyo nang tanong. Baka i-minus niyo eh. So, joke mo yung 28. Hindi totoo po. Yung anak ko 11. O ba ano, masama. 18 ka nagbuntis, di ba? Ay, nanganak. 17 ka nagbuntis, tama? Opo. Bakit? Ba't kinakaya mo yun? Hindi po. Maaga lang. Well, if it turned out, it's not that we're suggesting it, but if it turned out okay, di ba? Parang hindi Yun nga po yung concern eh. Yun lang. Kwento ka na sa akin. Okay. Yun po, yung asawa ko po ngayon is high school, ano ko po siya. High school sweetheart ko po siya. Ayan. Tapos po, okay naman po kami ng umpisa. Pero may cheating na din po nung mga first pa lang namin. Pero matagal na po yun. Nung high school pa po yun, nung hindi pa po kami kasal. Tapos po, kaso parang di ko siya makalimutan kahit kinasal na po kami. And then ngayon po, nag-work na po siya as seaman. 5 years na po siyang nagsiseaman. And then, ayan, may sarili na rin po kaming bahay. Pero yung bahay po is bigay po ng father niya sa amin. Kami lang po nagpa-renovate. Okay. Ba't solong Tapos anak ba siya? Solong anak? 2 po sila. Panganay po siya. Siya lang binigyan ng bahay? Hindi pa po tapos yung kapatid niya kasi siya po yung may anak. Kaya po siya binigyan. Siya yung may pangangailangan. Parang gano'n. Opo. Kaya dati naman po, nakatira po kami sa condo. Kaso po, yung father niya na kaysa mag-condo, bahay na lang po. Okay. Tapos yun po, naparenovate na po yung bahay. Then nakalipat na po kami sa bahay. Tapos po, ito pong last na uwi niya nung Feb. Nakipag-inuman po siya sa kaklase niya nung college. Bali, 6 p.m. po siya umalis ng bahay. Kailan to kailan? Feb po. Etong uwi niya. Oo, nung Pag uwi niya. umuwi siya, gano'ng katagal yung baba niya ng barko? 3 months. Pero ngayon po yung pinakamabilis, nakasampa na po siya ulit. Ilang 2 months lang siya dito, ganun? Almost 1 month lang po. Okay.
And then, yun, okay naman po kami nung pagka-uwi niya. Tapos, okay po kami. Tapos nung nagpaalam po siyang iinom po siya, pinayagan ko naman po siya nun. Tapos maaga ko pa naman po siya pinaalis dahil kinabukasan may training po siya. Okay. May schedule na po yung training niya. Bali 6 p.m. po siya umalis ng bahay. Kaso po wala po siyang update hanggang 1 a.m. Ilang sila magiinuman nun? 2 lang po, nung kaklase niya nung college. Babae, lalaki yun? Lalaki. Kilala mo naman yun? Din po. Hindi ko po close pero kilala kong classmate siya. Pero na-meet mo na yun? Kilala po ako. Ang tanong ko kung na-meet mo na yun? Hindi ko po na-meet na ano pa eh. Pero kilala ko po siya, nakita ko po siya. Okay. Tapos po, bali wala po siyang update nun. Bali chat ako ng chat hanggang 1 a.m. Hindi po siya nakapag-update. Parang ang update niya lang, nagkita na sila tapos hindi na po siya ulit nag-update. Tinatanong ko yung picture, ganyan, yung proof kung kasama niya talaga yung classmate niya. Tapos po, nung pag-uwi niya po, sabi niya, kasama ko nga, ganyan. Eh, sabi ko, balikan mo nga doon kung kasama mo kasi yung chat niya na po sa akin, pauwi na siya eh. Gusto ko lang makita sana kung kasama niya talaga. Tapos bumalik po siya sa bahay, kumakatok dun sa kaklase niya, hindi na siya pinagbuksan, tulog na daw. Sabi ko, kakaalis mo pa lang tapos tulog na agad. Eh di umuwi na po siya dito. Tapos po nung pag-uwi niya po sa bahay, galit na po siya agad sa pagtatanong ko. Tapos bigla niyang inopen na yung classmate niya na yon meron ng big bike ngayon. Tapos mas nakakaipon ng pera kasi daw co-parenting sila. Ayun po yung bungad niya sa akin. Tapos tinanong ko po siya kung gusto niyang mag-co-parenting na lang din kami. And then... Ano naman, bakit naman tinanong mo kagad yun? Eh kasi po parang yun yung gusto niya. Parang yun pinapalabas niya na yung kaklase niya nakakaipon dahil nag-co-parenting daw po ng asawa. Wala na daw, hiwalay na daw sila. Yun yung kwento niya sa akin. So nagkakwento siya and you made it about you? Opo. Bakit? Kasi po nakita ko na parang ganun din yung gusto niya. Hindi mo pwede nagkakwento lang? Kasi po inaano niya yung sarili niya na parang siya wala pang naipon. Kinompare niya na rin po kasi yung sarili niya doon sa lalaki, sa kaklase niya. Kaya tinanong ko po siya. Sinabi ba niya sa'yo yun o ina-assume mo yun sa kwento niya? Nung una po inassume ko pero nag-oo po siya. Hindi, nagtanong ka eh. Okay, sige tuloy. Tapos? Ayun po, tapos nagtanong ako, tapos nag-oo po siya. Nasabi niya, gano'n na lang. Gano'n na lang yung ano. Tapos paulit-ulit ko pong tinanong. Kasi, yun nga, baka na ano lang siya or lasing lang. Tapos, kinabukasan po, dito pa rin naman po siya natulog. Tapos sabi ko, paano yan? May mga lakad pa po kasi kami nun eh. May mga nakabook na flight nung bago siya ng co-parenting. Tapos po, sabi ko, paano yung lakad natin sa ganyan. Sabi niya, hindi na daw siya sasama, co-parenting, ganyan. Pero natuloy pa rin po yung alis po namin. Nakasama pa rin po siya. Tapos doon po kami nagkaayos. Okay. Nung umalis po kami. Pero before po nun, ang dami rin pong nangyari. Dumaan po yung Valentine's, di po siya nagparamdam. 2 weeks po siyang umuwi sa bahay nila, sa nanay niya. Kaya kung ano-ano na rin po yung nakwento niya doon, na wala siyang naiipon, na gusto niyang mag-exam. Gusto niya po kasing, ngayon ko lang din po nalaman na gusto niya nang mag-exam. Para po tumaas po yung posisyon niya. Yung parang sunod lang daw siya ng sunod sa akin. Okay. Hindi niya naman po sinabi. Yung Boracay po naplano na po. Yung pera kasi nakalaan na po sa pang Boracay. Ayun, kaya sabi ko sa kanya, kaninong plano yung Boracay? Plano ko po. Pero nag-agree po siya. Okay. Bago pa po mangyari lahat ng mga sinabi niya ng co-parenting. Nag-agree po siya doon. Pero nung nalasing siya, doon niya lang sinabi na gusto niya palang mag-exam.
yun, yung mga plano niya po, doon niya lang po sinabi. Okay. Kaya yun po, nagulat ako. Yung nasaktan din po ako sa mga sinabi niya. Tapos nung syempre, nandun siya sa bahay nila, kung ano-anong advice na rin yung mga inano sa kanya. Nag-iba na rin po siya nung pag-uwi eh. Nung nagkaayos po kami. Okay. Na hindi na daw, may mga kondisyon na siya, gusto niya na pinakikinggan ko rin daw siya. Tapos, hindi ko daw siya pwedeng pakialaman pag desisyon niya sa pamilya niya. May mga kondisyon na po siya nung bumalik siya sa akin. Okay. Pero nahihirapan po ako dun sa mga kondisyon niya. Bakit? Ano mahirap doon? Yung hindi ko po siya pwedeng pakialaman. Parang mas pinili niya yung pamilya Gaya niya. Gaya ng anong desisyon ang hindi mo pwedeng pakialaman? Sa lahat po, sa pamilya niya, sa magulang niya. Anong part doon? Hindi ako. Kasi po nagkaroon na po sila ng pag-uusap na magre-retire na po kasi yung papa niya. So, obligado na po siyang magbigay ng pera monthly. Pero wala naman po akong disagreement doon. Sabi ko, okay. Doon lang naman ako sa mga pag may sinasabi sila sa akin. Yung parents niya. So, hindi ka okay sa family niya? Ngayon po, hindi po. Kasi po ngayon nang nag-away kami. Dati, okay ka naman sa family niya? Okay naman po. Doon po ako tumira 10 years po eh. Gusto ka naman nila? Hindi ko rin naramdaman na gusto eh. So ayaw nila sa'yo? Siguro. It's just one or the other. Hindi mo pwedeng, hindi mo alam na gusto ka nila kung gusto ka nila. Opo. Kasi nung bumukod na, hindi na rin naman ako sinasama. Siguro kaya lang ako sinasama kasi nakatira doon. Hindi ka sinasama saan? Sa po nila. So ayaw sa'yo? Nasil ko rin naman. Hindi mo tinanong kung ba't ayaw sa'yo? Alam ko po dahil siyempre sa anak po nila. Hindi mo tinanong kung bakit ayaw sila? sa'yo? Hindi ko po tinanong. Did you bother to try to find out kung anong ayaw nila sa'yo? Hindi ko na po tinanong kasi nung una nag-e-effort pa po ako nagpa-convert pa nga po ako ng religion. Pero, hindi yan para sa family niya, para sa jowa mo yan. Kung if you're going down that direction, you did not do that for the family. You did that for your partner. Pero more of sa kanila po eh. Kasi yung partner ko hindi na rin po same religion kasi po bawal po eh. Nagbabarko po siya eh. Okay. Yun lang po. Tapos ngayon po nagkaayos kami. Parang nahihirapan po ako na yung mag-move forward sa naghiwalay kami ng 2 weeks na kung ano yung mga nangyari noon. Parang nahihirapan po ako. Tapos ngayon malayo na naman siya ulit. Ano mahirap sa part na to? Nahihirapan po ako na kasi po nung pinaka-recent lang, hiniram po nung mother niya yung 2 bata. Umalis po sila. Tapos po, kumain po sa labas yan, nagbanding. Tapos tumawag daw, kunwento lang po ng mga anak ko, kung tumawag daw po yung lolo nila. Tapos sabi, kasama yung nanay. Doon po ako parang nagpintig yung tenga ko nung kunuwento sa akin. Bakit ganun? Ba't may tanong pang kasama yung nanay? Nagpanting, hindi nagpintig. Kasi yung nagpintig, ayun pala. Nagpintig yun. Yung ko nun. Sabi ko, bakit ganun? Yun, kinuwento lang po sa akin ng mga bata. Okay. Ayun, tapos kinuwento ko rin po yung sa asawa ko. Bakit ganun yung niya, yung side niya. Bakit di niya ako pinagtatanggol. Ganun yung nasifeel ko. Tapos sabi niya, tatawagan ko yun. Tatawagan niya daw. Pag tinawagan niya, anong pag-uusapan nila? Sasabihin niya daw, bakit ganun yung ginawa? Sinabi. Okay. Yun lang po. Tapos ngayon, kinausap ko siya na parang di ko talaga kaya. Parang di ko talaga kaya kapag di ako gusto ng magulang. Kasi parang hirap po eh. Gusto ka na magulang niya. Yun sana. Sabi niya naman, may ginagawa ka ba para magustuhan ka nila?
Wala na po ang ginagawa. So bakit ka maasa magugustuhan kanila? Hindi, dahil bilang asawa. So sila ang lalapit sa'yo? Hindi naman po. Hindi. Siyempre, Wala kang ginagawa. Sino lalapit? Hindi ko rin kaya pong lumapit. Kaya Hindi, sabi huwag ko, kang hindi ko umasa kaya. magugustuhan kanila. Hindi mo pala kaya lumapit sa kanila eh. Alangan mo sila lumapit sa'yo. Yun nga. So huwag kang umasa, di ba? Ano bang tanong mo sa akin? Yun lang po. Tanong ko sana kung kung tutuloy pa po ba yung relasyon na ganito. Huwag na. Gusto, Tama na. Maghiwalay na kayo. Bakit po? Ayan. Buti naman alam mo magtanong ng kung bakit. Kasi unang-una sa lahat, ganito when you told me the story, you're telling me the story as if yung relasyon yung dalawa is just transactional. You do not talk about you love each other, you miss each other. Wala kang kinikwentong ganon. To you, this is just transactional. At kung transactional sa'yo ang relasyon, makipaghiwalay ka na. Di ba? Look, ganito. There's a lot of things in your story na indicative of you not listening to your husband. Maraming mga bagay ang gusto ng asawa mo na clueless ka na gusto pala niya. Gusto niya mag-exam. Tama? Opo. Hindi mo kasalanan, alright? Hindi mo kasalanan na hindi mo alam yon. Kung hindi niya sinabi sa'yo. Tama, mali? Pero bakit di mo alam? Bakit hindi kayo incongruent sa mga bagay na gusto niyo gawin sa buhay? Nag-i-exist lang kayo? Hindi mo na lamang gusto niyang umangat sa buhay? Asawa ka naman. Pamilya ka naman ng mister mo. Ba't di mo alam? Na-feel ko lang po kasi na parang okay naman kami sa ganun. Tapos yung pala na-feel niya pala na gusto niya na palang umangat ng posisyon. No, hindi. Okay, ulitin ko ha. It is not your fault that you did not know about it. We cannot fault you for something na hindi mo alam. Siyempre, mukha naman akong tanga nun pag pinagbintangan kitang kasalanan mo yan. But, by saying na clueless ka sa mga bagay na yon, okay, that's indicative na hindi kayo nag-uusap na maayos. Yun nga po. You don't have that communication. Kasi malalaman mo yan kung nag-uusap kayo eh. Kasi po payag lang rin siya ng payag kaya akala ko okay lang. Exactly. You are only interested to what you want. Yun, opo, totoo. Oh. So you know exactly where this is where did it go wrong? Yun nga rin, kaya rin siya nahihirapan. Kaya, sabi ko naman po sa kanya, yung sa exam, after po nito, yung pagbaba niya po ulit, dun ko po talaga siya, Hindi yun eh, yun na po yung next. Tinan mo ha. Look, ganito Okay, I want you to listen carefully. Tinawagan mo ako, I am assuming that you have an open heart, an open mind to listen and have a conversation with me, okay? Your husband, dinaan niya yung pagsasabi ng nararamdaman niya sa'yo by giving a analytical example. Gets mo? Okay. Ikinumpara niya yung meron yung kaibigan niya sa sarili niya. Tama mali? Opo, ganun. Okay. What was your reaction? Gusto mo co-parenting tayo? You missed the point entirely. Oo nga. You missed the point. Kasi po parang na-feel ko na may babae siya, ba't siya naging ganun? Well, come on. That is out of thin air. Ginawa mo yung kwento na yan sa utak mo eh. Kaya di ba kanina ang reaksyon ko sa'yo, you made it about you. He was trying to tell you the things he wants in life. Yun nga po. Paano man lang binigay mo na sa kanya yung time na yon?
He was loosened up, he was open, he was vulnerable. Mm-mm. What did you do with, anong ginawa mo sa time na vulnerable siya? You attacked him. Anong sabi mo sa kanya? Gusto mo co-parenting na lang tayo? Bakit mo gagawin yun? You fired the first shot. Look, I do not know your husband. Mm-mm. I have no idea what kind of a guy he is. But listen carefully. With how you're telling me, wala ka naman sinabi sa akin pangit sa kanya eh. Mm. Baka mayroon kang hindi binabanggit, no? Other than, Yung, hindi natin pwede pag-usapan yung third party noon kasi nalampasan niya na yun eh. Yun nga rin sabi niya, parang di rin po kasi ako makamove on. Ang tagal-tagal na nun. Di ba? Kung siya ang kausap ko, sasabihin ko sa kanya, hindi makakalimutan ng misis mo yan. Ikaw kausap ko eh. Hindi kita gagatungan sa part na yun. Na-survive niya na yun eh. Yun nga po. Hindi para sa akin, naungkatin ko yun kung ikaw naman ang kausap ko. Kasi hindi ako nakatulong sa'yo pag yun ang ginawa ko. Look, it dawned to me like as if this is just transactional to you. Parang transaction lang sa'yo to eh. Para ang maging ano mo ay, gusto mo, co-parenting na lang tayo. Why would you dare him? Wala, gusto ko lang po sabihin niyang hindi. Gusto ko lang po maramdaman na. Oh my God, Pero is that how you bring out the best in your husband? Is that how you validate na hindi mahal po ka siya ng... ganun dati. Kaya parang nagulat ako nung nag-oo siya. Doon ako parang na-trauma. Tinatanong kita ngayon, is that how you want to be validated na mahal ka niya? By daring him? Hindi po siya. Why did you do it? Nung iniwan ka niyang 2 linggo, ngayon iyan na problema mo, hindi ko matanggap, nag-iwalay kami ng 2 weeks. You dared him. Yun nga. And now, the way he reacted to how you dared him, kasalanan niya ngayon? Nagulat po talaga ako na kinaya rin na. Kasi dati hindi po talaga siya ganun. Kaya nasanay ka kasi na pinagbibigyan. nasanay po ako na lagi niya akong sinusuyo. Tama, maghiwalay na lang Kaya kayo. nung nagtiis ako. Maghiwalay na. Hindi, maghiwalay na lang kayo. Because your attitude is not ready for a partnership. Unless you are ready for a partnership. I always lecture about this. Compromise. Alam mo ang kahulugan ng compromise? O sige, anong kahulugan? Nag-oo okay. Anong po? Ano? Yung parang pag-intindi nyo sa isa't isa, pagbigayan. Hindi ang compromise. Compromise is doing something uncomfortable. To meet a common ground. Something uncomfortable. Yan ang kahulugan ng compromise. Wala ka nun. Okay, let's talk about things. Nag-schedule ka ng Boracay, tama? Apo. Okay. Plano mo yan, tama? Okay naman yung plano mo kasi family bonding kasi matagal kayo, di ba? Kasi po buong taon last year hindi po kami nakaalis. Dahil po puro kami paggawa ng bahay. Kaya po this year, ayun yung inisip ko. Tapos yung pala, gusto niya mag-exam this year. Exactly. Pwede mo sanang sabi sa kanya, ano muna tayo? Boracay tayo. Tapos pagbalik mo, kami naman mag-a-adjust ng 2 anak mo. Yun nga po. Hindi mo ginawa yun eh. Pinlano mo lang basta yung Boracay. There's nothing wrong with what you plan. Di ba? Okay yun. Kasi siyempre, family bonding yan. Tama mali. Apo. But you have to understand, you are dealing with the man. Ang mga lalaki, hindi kayo marunong magsabi na nararamdaman namin directly. Hindi namin kaya sabihin sa inyo. When we are jealous, we don't, di ba? Hindi namin kaya. We wait and we expect and we hope Yun nga. that you are going to be sensitive about things. That's just the way that we are. That's generic sa mga lalaki.
I am not saying na may mali ka dito sa part na yun, no? Nagkulang ka by not being, what's the term? In tune sa feelings na mister mo. Tungkol lang sa'yo lahat ng bagay. Yun nga po. Yun nga din sinabi mo. O, kita mo. Yun nga po. Opo. Pero anong tanong mo sa akin? Itutuloy pa po ba namin? Siyempre po, may dalawa po kaming anak. Hindi. Kamahal pa rin naman po namin isa't isa. Hindi yun ang point ko. Ang tanong mo sa akin ay kung itutuloy pa ba yung relasyon ninyo. Apo. Ibig sabihin, all this time, option mo na maghiwalay kayo by asking that question. Yun nga po naiisip ko. So gusto mo maghiwalay kayo? Di ko rin po kaya, para akong nababaliw. Yes or no? Ayoko po. Oh, Ayoko po. bakit yun ang tanong mo? So halimbawa, Sandy, halimbawa loko-loko ako. Halimbawa, mapantrip lang ako. Kasi alam nyo, the thing with me is, I take on our conversation so seriously. Kaya hindi ako nagla-live ng pagod ako, hindi ako relax kasi ayoko mo nagkakamali sa inyo eh. Halimbawa, mapantrip ako. Diba? Tapos sundin ko yung mga tangang nag-comment dito na hiwalayan mo na yan, be independent, yung mga tangang nag-comment na yan. At pinuri lang kita sa mga bagay na malakas ka. Ay di naghiwalay kayo niyan. So tinatanong kita ngayon, by asking what you're asking, are you ready to lose your guy? Hindi po. Hindi ko po siya kayang makita na, yun po yung lagi naisip, hindi ko siya kayang makita na may kasamang iba. No. See, even your reasons are selfish. Dahil lang kaya mo siya makitang iba? Is that your only reason? Hindi, mahal ko po siya syempre. Exactly. Hindi ba dapat yon? Pati yung parang sagot. gano'n na po yung nasa isip ko yung pag meron pa. Alam mo, the way you answer the questions, yung tinatanong ko sa'yo, it has a very different impact pag sinasabi mo na sa mister mo yan. Ibig mo sabihin sa akin, para ayaw mo lang maghiwalay kayo kasi ayaw mo siya may kasamang iba, hindi dahil mahal mo yung tao? Mahal ko po siya. Yun dapat ang sagot kung talaga mahal mo siya. Tsaka naramdaman niya rin po yun nung... No, I don't care. No, don't speak for him. Don't speak for him. Okay. Don't speak for him. Ikaw ba naiintindihan mo yung pinupunto ko? Parang hindi. Hindi, naiintindihan ko po. Parang hindi. Ano pinupunto ko? Na hindi ako nakikinig sa asawa ko. Kahit sa akin, hindi ko siya pinakinggan. Ay. Kahit sa akin. Sige din. Ha? Opo. Kahit sa akin, hindi ka nakikinig. You are just interested with what will benefit your emotion. Gusto mo ba talaga maghiwalay kayo? Hindi ko po kaya, hindi ko alam. Ang gulo po ng isip ko eh. Natatakot po ako kasi baka maulit lang yung nangyari na ganun. Let's do it again. Natatakot kang? Natatakot po akong maulit. Yung malasing siya, may masabi siya ulit. Oh my God. Are you stupid? Are you telling me you are not ready to at least entertain yung vulnerability ng mister mo? If one day he gets drunk and he wants to be vulnerable around you, uncomfortable ka marinig yung nararamdaman ng mister mo? I mean, how selfish can you get? Totoo?
Your problem is you cannot bear the truth of on how he feels about things. Mhm. Oh my God. You are so entitled. Sunday. Ha? Mm. Ayun po, naiintindihan ko naman po. Mali ko ba? Mali ko naman. Okay, I have another question. Mhm. Kung halimbawa sabihin ko sa'yo maghiwalay na kayo dito, pangatawanan ko yung una sinabi ko kanina, okay ka? Susubukan ko po. Gusto ko rin po subukan Na? kung paano ako pag wala na siya. Oh, okay. You don't love your husband. Okay. Okay. At least malinaw tayo. This is not love. Mhm. Okay. I hope you find Mhm. your own version of peace. So, tama nga siguro, maghiwalay na kayo. Hindi mo naman mahal yung mister mo. Mhm. Tama, di ba? Hindi mo mahal, di ba? Mahal ko po, Papa Jack. But you are ready to lose the guy, right? Parang iniisip ko lang po kung paano. It's an option. Mhm. I mean, you wouldn't even dare have that as an option kung mahal mo siya. Parang nagbabaliw lang ako. No. Well, I hope kaya mo mag-isa. Because if I can talk to your husband, I'll tell him to mag-co-parenting na lang kayo. Yun nga. You don't love your husband. No wonder ayaw siya na magulang niya. Mhm. You see, you even agree with me. So I guess that's that. Siguro, hindi, ang hirap din pagka hindi maayos. Okay. Mhm. Yun lang po. Okay na yan? Opo, salamat po, Papa Jack. So what were you trying to solve? Yun po, yung tanong lang sa isip ko kung aayusin pa ba or hindi. Kasi sa kanya po gusto niya naman pong ayusin. Okay. Ako lang talaga yung Okay. So ikaw yung ayaw na talaga. magulo yung isip na parang kahit anong pag may problemang dumating parang yun na agad yung nasa isip ko. Well, we cannot take that against you. Kung talagang hindi mo na siya love, wala tayong magawa doon. Huwag ka lang magpanggap that mahal mo siya kahit hindi naman. Maybe you love the guy to the extent na tatay siya ng mga anak mo and you've spent years together. Hanggang doon Yun lang. po, parang ganun. Well, Parang mahal ko siya dahil nasanay ako. okay. Sa part na yan, I guess the best route is for you to find your own
niche in this world, no? Saan yung home mo talaga? Well, sa part na yan, I will just say good luck sa'yo. Sana matagpuan mo yan, ma'am. Mm. Sana nakikinig ang mister mo so he can have a clarity to let you go. Oo. Salamat po. I feel sad but I wanna wish you good luck. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you.